Alam nyo, karamihan ng mga lalaki kapag pumasok yan sa isang relasyon ay sincere yan. Tunay ang kanilang sadya sa isang babae. Pero marami din ang mga lalaki na loko-loko, na manggagamit. Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga senyales na ginagamit ka lang ng lalaki. So, kung nakaka-relate ka, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, so, eto, ating alamin ang mga signs na ang lalaki ay ginagamit ka lang. So, ating alamin at number 1, eto, yung sweet lang siya, mabait lang siya kapag may kailangan siya. Oh, so, ito na yung madalas na ginagawa ng mga F-boy. So, ito yung mga lalaki na papasok sa isang relasyon, makikipagrelasyon sila sa isang babae for convenience. Ano ba yung convenience na ito? Ito yung mga napapala niya sa isang babae. So, napakarami yan. Material na bagay. Madalas ganyan. Pera, di ba? Kadalasan talaga, pera ang target ng mga lalaki sa mga ganyang uri ng relasyon. Kung ano yung ibinibigay ng babae. So, kadalasan pera yan. At yung mga material na bagay, kadalasan mga gadgets. Kung ano man yung hobby ng lalaki, kung ano yung mga hilig niya, ayan, doon siya kumukuha ng sponsorship doon sa kanyang karelasyon na babae, di ba? Kalalaking tao, pero hindi siya nahihiya. Doon pa siya talaga kumukuha sa kanyang karelasyon na babae. Napakaraming ganyan. Alam mo naman, ang mga babae rin, kapag na-in love yan, talagang ibinibigay nila yung para sa kanilang minamahal. Ganun talaga yon. Hindi niya alam na hinuhut-hutan lang siya nung lalaki. Kaya nakipagrelasyon yung lalaki sa kanya dahil sa mga napapala niya. Pera yan, tsaka yung mga gamit. Kadalasan gamit, gadgets, or kapag big time yung babae, naku, pati mga sasakyan. Di ba? Ganun yun. Hihingi yan ng regalo, magre-request yan ng regalo, o di ba ganun yun? Kapag si karelasyon ay talagang angat sa buhay or nasa alta, mga ganon. Yan po ay obvious na sign na ginagamit ka lang ng lalaki. Pero sadyang ang babae rin, kapag nagmahal yan, sadyang nabubulag din. Kaya hindi niya nakikita na ginagamit lang siya nung lalaki. Okay? Huli na kapag nalaman niya na ganon pala ang sadya ng lalaki sa kanya. So yan po, ang number 1. Number 2, ito yung makikipagkita lang sa'yo kapag alam niya na pupunta kayo sa ganon or hahantong kayo sa ganon. Ito yung S. Oo, ganon yun. So, syempre, magkarelasyon na kayo, di ba? Magjowa kayo. Boyfriend, girlfriend kayo. Alam na natin sa panahon ngayon, ang mga ganyang relasyon ay laging kasama yung bagay na yon. Pero itong lalaki na ito, nakikipag-meet lang yan kapag alam niya na merong ganyan na involved aside from yung mga material at pera, di ba? Kapag sa ibang bagay ang pagkikita nyo, hindi related sa pera, hindi related sa mga material things or hindi related sa S, hindi mo maaaninag yung pagmumukha niya, di ba? So, mabilis lang siyang pumunta kapag yung mga bagay na yon. At kapag alam niya na miss mo na siya, na gusto mo na ng ganon, tsaka lang siya pupunta sa iyo. Kasi, syempre, lalaki yan, di ba? Alam mo ang lalaki, kapag sa usaping ganyan, ay mabilis pa yan. Sa alas 4, siguradong pupuntahan ka. At isa yan sa gawain ng lalaki na nanggagamit. Yan lang talaga ang hinahangad at ninanais sa iyo. Mapapansin mo yan di ba? Tuwing nagkikita kayo, ganun ang pinupuntahan nyo. Wala kayong ibang ginagawa kapag nagkita kayo, kundi ang bagay na yan. Kumbaga yung date nyo or yung pagkikita nyo lagi, walang ibang gawain kundi ganun at ganun at ganun. Kumbaga paulit-ulit lang yung cycle na yon. Wala nang iba. So ayan po, ang number 2. Number 3, ito yung laging walang malinaw na pag-uusap or walang usapan na maayos. Ganun yun.
So, mapapansin mo sa lalaki na ito na tuwing magkasama na kayo, siyempre, pumunta siya sa'yo dahil alam niya na ganun ang gagawin niyo. So, siyempre, magkikita kayo, mag-date kayo nga, di ba? Naglalambing ka sa kanya, nagtatanong ka o naglalabas ka ng mga nararamdaman mo, pero sa kanya ay parang iniiwasan niya ang mga usapan na medyo seryoso, ayaw niya. Talagang umiiwas siya sa mga katanungan. Ayaw niya na ang mga tanong mo ay sasagutin ng diretsahan. Kasi nga, kapag ang lalaki ay wala talagang interest sa'yo na pagmamahal, ayaw niya na maging malalim ang ugnayan nyo. At ganun din sa mga pag-uusap nyo. Kasi nga, hindi ka mahal eh. Kumbaga, ginagamit ka lang talaga literal. Tulad ng sinabi ko, yan, yung mga material, yung pera mo, yung katawan mo. So, pagdating na sa usapan, sa communication ninyo, wala. Kumbaga, ay nag-uusap man kayo, pero mga light na usapan lang. Ayaw niya na mag-usap sa mga seryosohang usapan in terms of relationship. Ayaw niya talaga. Umiiwas siya. Kapag alam niya na patungo sa ganun ng usapan, ida-divert na niya agad-agad or ika-cut off na niya or gagawa siya ng paraan para hindi matuloy ang mga usapan. So, yan, isang sign yan na talagang ginagamit ka lang ng lalaki. Number 3. Number 4. Isa siyang estranghero. Wala, pwede ba yun? Magkarelasyon kayo pero parang ang dami-dami mong hindi alam sa kanya. Nako, kapag ganyan ang karelasyon mo, may something yan, di ba? Kapag ganyan talaga na may itinatago ang isang lalaki, ayaw niya na pag-usapan kung ano yung tungkol sa buhay niya. Ayaw niyang pag-usapan yon. Ayaw niyang pag-usapan kung sino yung mga side niya, magulang niya, kapatid niya, kung saan man siya umuwi, kung magbibigay man siya ng mga information ay kulang na kulang lagi. Ganon ang style ng lalaki kapag nanggagamit lang siya. So, magkarelasyon na kayo, pero wala kang kaalam-alam. Ang alam mo lang is yung mukha niya, yung pangalan niya. Aside from that, ay wala. Kapag napansin mo na parang may itinatago ang lalaki sa'yo, nako, siguradong it's either may asawa yan or ginagamit na talaga niyan. Siyempre, kapag may kalokohan siyang binabalak, ayaw niya na malaman mo kung saan mo siya maaring pupuntahan or saan mo siya hahanapin. Ayaw niya ng ganon. Ganon yun. So, ang dating niya sa'yo ay isang estranghero. So, kapag ganyan ang karelasyon mo, nako, siguradong may kalokohan yan. So, ayan po, ang number 4. Number 5, ito yung umaasa siya sa iyo. Nako, yari yan. Alam mo, magkarelasyon pa lang kayo, magjowa pa lang kayo, tapos talagang umaasa na siya. Inaasa niya sa iyo ang mga pangangailangan niya. Nako, kapag ganyan agad-agad ang napansin mo sa lalaki, red flag agad-agad yan. Huwag kang pumayag na ikaw na babae ang mag-aalaga, ang magbibigay ng mga pangangailangan ng lalaki na yan, di ba? Hindi pa kayo mag-asawa. Okay? Dapat ang lalaki ang magbigay. Ang lalaki ang manglilibre. Ang lalaki ang magbibigay ng mga regalo. Of course, okay din na magbigay ka ng mga ganyan. Pero kapag ang lalaki ay inaasa na niya ang mga pangangailangan niya sa'yo, nako, ibang usapan na yan, okay? It's a big no-no. Ginagamit ka lang talaga niyan. Talagang maraming lalaki na ganito kapag alam nila na may potential ito, na marami akong makakamit sa babae na ito. Malaki ang pakinabang ko dito. Ganun ang mga lalaki na ganyan. Okay? Kumbaga, nakaasa na lang sa iyo. Kasi wala naman talaga siyang kakayahan eh. Ang kaya lang niyang ibigay sa iyo ay yung kanyang Junjun, wala na. Yung bagay lang na yun ang kaya niyang i-share dyan sa relasyon ninyo at wala ng iba. Okay? So, ayan po, ang number 5. So, ayan po ang iilan sa mga signs na ginagamit ka lang ng lalaki. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe,